Dear Kuya E, itago mo po ako sa pangalang Julius. Sadya talagang minsan may mga bagay na hindi mapapaliwanag sa ating mga sarili. Matapos ang maraming mga relasyon na aking pinasok sa maraming babae, isang lalaki ang kababagsakan ko ng hindi ko nalalaman. Parang tipong all of a sudden, walang curiosity stage man lamang. Isang gabi lang pala ang babago ng lahat-lahat sa aking buhay, Kuya E. Niyaya ako, Kuya E, ng aking tropa sa isang party kasama ng iba pa niyang kaibigan. Maraming chicks, marami ring lalaki. Marami akong natipuhan pero isang lalaki ang tila nga ba bumago sa akin. Ang bartender na itago natin sa pangalang Dylan. Nakakagulo ang mga babae at mga kabadingan sa isang lalaking nagmimix ng alak. Napasilip ako, Kuya E, kung ano ang pinaggagawa ng mga ito doon sa bar. Bahay iyon ng tropa ko na masasabing nakakaangat sa buhay. Nang makita ko si Dylan, I understand bakit maraming nababaliw sa kanya. Maputi si Dylan at may magandang pangangatawan. In short, Kuya E, masasabi ko bilang lalaki na medyo maiinis ka dahil pinagkakaguluhan siya. Nakakaagaw pansin talaga si Dylan. Pero Kuya E, hindi ko alam kung bakit o anong meron sa pagtama ng paningin sa akin ni Dylan. Para bang may gusto ako o gustong gusto ko na rin siyang tignan. At that time, nalito talaga ako sa aking sarili dahil unang beses na napatingin talaga ako sa kapwa ko lalaki. Sadya bang ganun kagwapo si Dylan o ano pa mang matatawag doon dahil nahook talaga ako sa kanya? At masasabi ko, never talaga ako nagkaroon ng pagkagusto kung anuman sa isang lalaki. Kundi sa gabing yun lamang, yung sa kabila ng mga hiyawan, titignan mo siya. Babalik-balikan mo talaga ng tingin si Dylan. Yun ang kauna-unahang gabi sa aking buhay na masasabi kong nahook talaga ako sa isang lalaki. Kahit na hindi naman sa akin napapatingin si Dylan, tipong naiilang ako pero binabalik-balikan ko ng tingin si Dylan. Hindi ko alam na may babae na palang titingin-tingin din sa akin at nakipagkilala. Pero ang aking mga mata kay Dylan at Dylan pa rin babalik, Kuya E. Sa paglalim ng gabi, marami-rami na ring makikitang lasing sa paligid kung saan saang table na rin kami napapadpad. Pero still hinahanap ko palagi yan si Dylan. Sino nga ba ang mag-aakala na sa rami ng mga tao doon at sa pananahimik ko sa isang sulok, may magsasalitang boses na hindi ko kakilala. Boss, si Dylan. Sabi ko, oo, pero may kasamaan ka naman, boss. Oo, tropa ko. Parang sa pagkakataong ganun, pala Kuya E, makakaramdam ako ng pagkahiya. Kasi, bakit kasi nga ba, ganun na lang ang pagkakatingin ko kay Dylan kanina. Boss, yun ang salitang narinig ko pagtalikod ko na bigla-bigla ay naglapat ang aming mga muka. Magkasing tangkad kami ni Dylan, 5'10". Napaatras ako, Kuya E, pero hindi ako nagreklamo. Hindi ko alam bakit may hatid na tila ba masasabi mong kuryente yun sa akin. Na tipong gustong-gusto kong ulitin. Ilang sandali pa, naglakad si Dylan, Kuya E, sa isang bahagi ng lugar na tahimik. Medyo tago, para siyang likuran ng bahay na tambakan ng mga gamit. Boss, ang lakas na dating mo, sabi sa akin ni Dylan. Hindi ako bakla. Yun ang agad ang sinabi ko. Ako din naman, wika ni Dylan. After that, muli kong naramdaman ang mainit na hininga ni Dylan, Kuya E. Inilapat sa akin. Nag-kiss na kami. Maalab. Tipong walang inisip na kung anumang man sa aming dalawa. Halikang tila ba matagal na kaming magkakilala at sabik sa isa't isa. Hindi ko naisip na mangyayari yun. Umabot kami, Kuya E, sa paglalaruan ng aming mga paps. Nagsabugan ng mga bulkan. So mula doon, Kuya E, nagkwentuhan pa rin kami. Kumuha ng alak. Maraming tao pero ang gabing yon ay hindi na tungkol sa iba pa kundi
natatangi sa aming dalawa. Ang pagkakilala namin sa isa't isa. Lalaking lalaki din naman si Dylan at may girlfriend siya. Ako naman ay wala that time. Nag-usap kami ni Dylan kung kailan ulit kami magkikita. Hanggang sa napadalas na yun. Sabi sa akin ni Dylan, matagal na raw nakikipag-break ang girlfriend niya. Pero siya yung lumalaban. Pero nang kaming dalawa na lagi ang magkasama, naging madali na raw ang lahat. Na-enjoy namin ang isa't isa, Kuya E. Alam ko, mahirap ipaliwanag yun, pero na-enjoy lang namin ang kissing at yung paglalaro ng pops. Umabot sa pagsasalita ng salitang I love you. We just enjoy each other, Kuya E. Wala man nung masasabi nila na ginagawa ng lantakan. Hindi namin nasubukan yun. Same kami ni Dylan na ayaw yun kung ano man yun. Basta, alam ko mahal namin ang isa't isa without that sinasabing make love. Sapat na lagi na lang kami magkasama. Ganon kaming dalawa at super enjoy naman kami. And up to now, Kuya E, nag-live-in kaming dalawa for 8 years na. At masasabi kong isa kami sa mga barakong nagmamahalan kahit na hanggang laro lang talaga ng pops at kissing ang ginagawa namin. We travel together. At ang alam ko, sapat na kami sa isa't isa. Nagmamahalan kami ni Dylan. Dito na lamang po, Julius. Well, congratulations sa inyong matagal na relasyon. O, sino nga ba talaga yung mag-aakala? Ikaw na ngayon nagsabi na maraming mga babae, tapos yun sa isang lalaki lang one time na makikilala mo ay magbabago yung lahat o yung pananaw mo sa buhay sa pag-ibig or sa kumbaga sa relationship, no? Well, parang hindi ko alam, parang ito ba yung first time na story na ganito yun na matagal yung relasyon nyo pero hanggang paglalaro lang and kissing lang yung gusto nyo na hindi nyo pa na-try yung alam nyo ng mga sinasabi nga na sabi mo nga ay make love, no? Nakakatuwa lang din, no? Nakakatuwa din naman na malaman to na hindi lang lahat ng mga center ng mga pag-ibig, relationship, lalong-lalo na sa same sex ay puro ganun na lang, kundi yun, paglalaro lang ang sinasabi mo nga and kissing, no? Well, wala namang masama doon dahil yun ang gusto nyo. Siguro pareho lang talaga kayong, masyado lang siguro talaga kayong, nagkakaintindihan ni Dylan, no? Muli, maraming salamat sa iyo, Julius, at muli po ay maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.